Tigilan mo na yung pagsabi hanggang dito na lang ako. Hindi yan totoo. Ang totoo, wala ka lang bigat. Walang nagigiba kapag wala ka, walang natataranta, walang natatakot na mawala ka. At kung medyo kumurot yan, huwag ka nang magpaliwanag. Alam mo na yan bago mo pa narinig. Maraming lalaki ang nag-iisip na hindi na aasenso ang buhay nila, na mali ang landas, na may kulang sa kanila. Kalokohan. Hindi ka hanggang dyan lang, wala ka lang silbi sa ngayon. At mas masakit yon marinig, kasi totoo. Umaandar ka naman, gumigising ka, may trabaho, may ginagawa araw-araw. Pero hindi ka kailangan, optional ka. Kung mawala ka bukas, may papalit, may sasalo, may mag-a-adjust, walang magpapanik, walang tatawag, walang mawawasak. At yan ang pinakapangit na pwesto para sa lalaki. Hindi ka inutil, hindi ka talunan, hindi ka lang critical. Wala kang hawak na kapag binitawan mo, may babagsak. Kaya tahimik ang loob mo, hindi lungkot, hindi galit, manhid. Kasi ang katawan ng lalaki kapag walang laban, namamatay sa loob. Kaya anong ginagawa mo? Inaayos mo ang sarili mo, mas productive, mas disiplinado, mas busy. Pinaikot-ikot ka lang ng sistema. Pagod pero walang direksyon. At oo, gumagaan sandali pero bumabalik ang bigat. Kasi hindi mo kailangan ng isa pang routine. Kailangan mo ng dahilan para tumayo. At dito ka niloloko ng mundo. Sinasabi sa iyo na problema mo ang mindset, na kulang ka sa confidence, na may kailangan ka pang ayusin sa sarili mo. Hindi. Ang problema, walang umaasa sa iyo. At hanggat totoo yon, kahit gaano ka kaayos, wala ka pa ring tindig. May kasinungalingan na pumatay sa maraming lalaki, tahimik, dahan-dahan pero sigurado. Ito yon, basta maging mabuting lalaki ka, aayos ang buhay. Sumunod ka, nagpakabait ka, inayos mo ang sarili mo. Tumigil ka sa kalokohan, kinontrol mo ang bunganga mo, kinontrol mo ang galaw mo, nanahimik ka. Hindi ka na problema, at yan mismo ang naging problema. Sa papel maayos ka, sa totoo wala kang bigat. Hindi ka mahalaga, madali ka lang i-manage. Walang umaasa sa'yo, walang natatakot na mawala ka. Pwede kang sumunod sa lahat ng rules at ikaw pa rin ang unang tatanggalin. Pwede kang disiplinado pero hindi ikaw ang hinahanap kapag may kailangang ayusin agad. At ramdam mo yan. Ikaw yung maayos, ikaw yung maaga, ikaw yung laging present. Pero hindi ikaw ang tinatawagan kapag may kailangang ayusin agad. Ikaw ang pangsalo, hindi ang pangtaya. Ikaw ang pwedeng palitan kasi wala kang hawak na delikado. Kapag may kailangan ng approval, hindi ikaw. Kapag may kailangang sisihin, pwede ikaw. Ginagawa ka nilang parang tissue na ipupunas lang sa dumi at tapos tinatapon. At dito nagsisimula yung tahimik na hiya. Hindi ka bitter pero may tanong ka. Bakit ikaw ang laging okay lang? Bakit ikaw ang hindi hinahanap? Bakit parang kahit anong ayos mo, hindi ka pinapansin kapag seryoso na? Hindi mo yan sinasabi kahit kanino, hindi rin sa sarili mo. Kasi mas madali isipin na may kulang ka lang sa confidence kaysa aminin na wala ka talagang mabigat na ambag. At masakit yon kasi sinunod mo lahat pero natalo ka pa rin. Kaya anong ginagawa mo? Sinisisi mo ang sarili mo. Baka mindset, baka confidence, baka may kulang pa. Kaya balik ka ulit sa self-improvement. Isa pang routine, isa pang habit, isa pang attempt maging buo. Pero pansinin mo to. Lahat ng solusyon na ibinibigay sa'yo nilalayo ka sa totoong problema. Pinapaniwala kang nasa loob ang sira para hindi mo tanungin ang tanong na ayaw ng mundo. Sino ba talaga ang umaasa sa'yo? Kasi kapag tinanong mo yon, babagsak ang buong kasinungalingan. Malalaman mong hindi ka kulang, hindi ka lang kailangan. At mas mahirap harapin yon kaysa aminin na may mali sa mindset mo. Kaya buhay ang kasinungalingan, hindi dahil totoo, kundi dahil komportable. Pero alam mo na ang sagot. Hindi ka pinakabuhay kapag relax ka, hindi kapag chill, hindi kapag okay lang. Buhay ka kapag may nakataya, kapag may mawawala, kapag pumalya ka, kapag may taong babagsak, kapag umatras ka. Hindi yan toxic, hindi yan ego. Ganyan lang talaga binuo ang lalaki. Kaya huwag mo nang itanong kung anong mali sa'yo. Ang tanong na dapat mong sagutin, para saan ka ba talaga ginawa at bakit wala pang nakasandal sa'yo?
May isang katotohanan na iniiwasan ng maraming lalaki kasi kapag tinanggap mo to, wala ka nang masisisi. Ang lalaki hindi ginawa para lang umiral. Hindi ginawa para lang mabait, hindi ginawa para lang may routine, hindi ginawa para lang maging tahimik sa sulok. Ginawa ang lalaki para magbuhat, lumaban, pumalag. At kung wala kang binubuhat, wala kang pinaglalaban, puro ka lang oo sa lahat ng sinasabi ng iba at wala kang palag, nagiging pabigat ka. Hindi metaphor, hindi drama. Totoong bigat, responsibilidad na kapag binitawan mo may masisira. Kapag walang nakadepende sa'yo, hindi ka magiging payapa. Kaya balisa ka, kaya hindi ka mapakali, kaya kahit magpahinga ka, parang may kulang pa rin. Hindi ka pagod, wala ka lang dahilan para mapagod. Dito ka niloloko ng modernong mundo. Sinasabi sa'yo na ang lalaking payapa ay lalaking komportable, na ang goal ay maging masarap ang buhay, walang pressure, walang bigat. Huwag kang uto-uto. Hindi pressure ang pumapatay sa lalaki, kawalan ng saysay ang pumapatay sa kanya. Ang lalaking walang responsibilidad, hindi relaxed, nabubulok. Kaya mas masakit ang boredom kaysa trabaho. Kaya mas delikado ang maging walang kwenta kaysa mahirapan. Kaya ang comfort na walang ambag parang mabagal na pagkatunaw ng pagkalalaki mo. Walang humihingi ng lakas mo, walang umaasa sa tindig mo, walang nangangailangan ng presensya mo. At huwag kang magtaka kung bakit pakiramdam mo wala kang direksyon. Hindi ka sira, hindi ka kulang, wala ka lang silbi. Balikan mo ang mga panahong ramdam mong lalaki ka, hindi yung masaya, yung matatag. Hindi yon nung madali ang buhay, kundi nung may taong nakaasa sa'yo at alam mong kapag pumalya ka, may babagsak. Hindi ego yon, original na disenyo sa'yo yon. Ginawa kang haligi, hindi dekorasyon, hindi background character. Kung wala ang papel na yan sa buhay mo, hindi ka magpapahinga, manliliit ka. Magdidistract, magpapakabisi, maghahabol ng aliw. Hindi dahil mahilig ka sa sarap, kundi dahil walang humihila sa iyo pataas. At ito ang parte na hindi kayang lunukin ng karamihan. Kapag dumating ang totoong bigat, hindi lahat kayang magbuhat. At doon mabilis lumilitaw kung sino ang lalaki at sino ang nagpapanggap lang. May pagsubok ang lalaki na walang abiso, walang announcement, walang orientation. Pero sinusukat ka na. Hindi ka hinuhusgahan sa intensyon, hindi sa sinasabi mo, hindi sa plano mo. Sinusukat ka sa nangyayari kapag bumibigat ang sitwasyon. Kapag may nasira, kapag sabog ang deadline, kapag may problema na walang oras magpaliwanag. Doon nag-iiba ang kilos ng kwarto. Hindi hinahanap ang magaling magsalita, hindi ang pinakamabait, hindi ang pinaka-self-aware. Hinahanap ang matatag. Yung hindi nagdadagdag ng ingay, yung hindi kailangang alagaan, yung hindi nawawala, yung hindi kailangang bantayan. At ito ang hindi mo pwedeng takasan. Alam mo na kung nasaan ka. Alam mo kung kapag may gulo may lumalapit sa'yo o umiikot palayo. Alam mo kung ang presensya mo nakakapagpakalma o nagpapalala. Alam mo kung kapag seryoso na ang usapan, tumatawag ang phone mo o nananatiling tahimik. Hindi ito tungkol sa dominance, walang kwenta yung salita na yan. Ito ay tungkol sa reliability. Kung may tiwala ba ang ibang lalaki na kaya mong humawak ng linya, magbuhat ng bigat at hindi bumigay kapag may kapalit. At bago ka magreklamo, pansinin mo ang reaction mo. Kung naiirita ka, impormasyon yan. Kung tumahimik ka, impormasyon rin yan. Kasi ang respeto ng lalaki na pupunta sa nagpapanatiling matatag ang grupo sa hindi nababasag kapag may pressure. Hindi nawala ang instinct na yan. Hindi lang pinangalanan. Kaya imbes na subukin, inaaliw ang lalaki. Imbes na kailanganin, bine-validate. At imbes na patibayin, ginagawang invisible. At kung tinatamaan ka nito, hindi aksidente yon. Hindi to theory, hindi to content. Ito na mismo ang buhay mo. Hindi ko to sinasabi para saktan ka at hindi rin para i-motivate ka. Sinasabi ko to kasi ramdam mo na to bago mo pa narinig sa akin. Kapag hindi ka dumating, walang malaking guguho. May sasalo, may aayos, may mag-a-adjust. At sa una parang ayos lang, parang freedom. Pero sa gabi kapag tahimik na lahat, alam mong hindi. Parang nandiyan ka sa sarili mong buhay pero hindi ka kailangan. Kaya kahit magpahinga ka, hindi ka gumagaan. Kaya kahit mag-enjoy ka, may kulang pa rin. May parte sa iyo na naghihintay matawag,
Hindi papurihan, hindi palakpakan. Tawagan. At hanggat walang umaasa sa'yo, hanggat walang mabigat na nakaatang sa'yo, mananatili ang pakiramdam na yan. Pwede mo tong takasan, ginagawa yan ng karamihan. Binababad sa distraction, pinupuno ng ingay, pinapakinis ang sarili sa mag-isa. Pero hindi nawawala. Kasi ang lalaki hindi ginawa para maging dagdag lang. Ginawa siyang sandalan. Kaya iiwan kita dito, walang solusyon, walang next step. Isang tanong lang. Kung mawala ka ng 1 linggo, meron ba talagang tatamaan? Huwag mo munang sagutin. Huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Sabihin mo lang ang totoo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sariliin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.